We are your people, Jesus. Come on. Kung naniniwala kang anak ka ng Panginoon, pwede mo bang ipalakpak ng mas malakas pa yan? Hey! Praise God. Hallelujah. Come on, church, listen. We are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves and lifted us from the miry clay. We are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves and lifted us from the miry clay. Heaven is open. Come on, lift your hands up. Come on. Over the earth, it says you're always there. Never Sige ka, pati taas mo yung kamay na yan. You never felt me deep. Your love has set us free. We are Come on, lift your hands up, church. We are your people, God. We are the light of the world, and so that brings hope to all. We are Alam kong may mas itataas the pa. bearer of the world. They share His love to all the nations, spread His glory, all the people of the Lord. Come on, clap your hands for Jesus. Hey. And once again we sing that we are your people, God. We are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves and lifted us from the miry clay. We are your people. We are the reason. We are the reason why you came. Amazing grace that saves and lifted us from the miry clay. Heaven is open. Come on, lift your hands up. Over us here, we praise you, God. Come on. Never surrender. Your love is so relentless. Never fail. Love is set us free. Come on, shout. We are your people, God. people of the world. We are your people. We are the light of the world, and so that brings hope to all. We are the bearer of the world. The share His love to all the nations, spread His glory, all the people of the Lord. Come on, pwede mo bang ipalakpak ng mas malakas pa yan? Hey, come on! Come on! Ipalakpak mo yan para sa Panginoon, kapatid. And together we declare, we are, come on, sing it louder, church. We are God's people. We are God's people. We have God's favor. One more time, we sing. We are, Come on, sing it louder. We are God's people. We are your people, God. We have God's favor. We are God's people. We are victorious. Come on. We are God's people. Ooh, yeah. We are We are victorious.
I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm moving through. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm moving through. I'm moving forward. We're moving forward. We're moving forward with Lord. Once again, sing. God, I'm stepping out. Come on, church. God, you're moving on with you. Your fire has burned out every chain. God, I'm stepping out. God, I'm stepping out with you. God, you're moving on with you. Your voice has called me by name. Turn my faith into action. There's no turning back. There's no turning back. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. You were going With further. you I'm going on. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm going through. I'm moving forward. Kung pwede ko bang makita-kita ng taas ng mga ready na mag-forward sa Panginoon mo. Hey! Come on, lift your hands up. We today. So I dance on and shout, Lift up your hands. 'cause your love has called me. Now I'm moving forward. I sing my praise, 'cause your love has called me. Now I'm moving forward. I dance and shout, 'cause your love has called me. Now I'm moving forward. I sing my praise, 'cause your love has called me. Now I'm moving forward. Now I'm moving forward. Now I'm moving forward. I'm moving forward. I'm stepping out. We're stepping out, God. I'm chasing. With you, we're going further. With you, I'm going further. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. It's you I'm chasing after. With you I'm going further.
your faith so I can live. It's just that no one else can give. And thank you, Lord. I thank you, Lord, for love. Thank you, God. Every day is a victory. This is victory. You give me rest in all my worries. I have your peace now. Once again, you didn't give up. Keep on, Come on. keep on, keep on. You never let my side when I'm lonely. You gave me hope. You gave your hope on me. Now hear my singing. Praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving. Once again, church, we dance for Jesus. Come on, sing it louder. Praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving. For all you've done. You gave us hope. You gave your hope. Now hear my singing. Hear my singing. Hear my singing. Hallelujah. Praise and thanksgiving. Come on, church, sing louder. Praise and thanksgiving. Come on, this is for Jesus. Hey. Praise and thanksgiving. To God. Once again, sing it louder. Come on, church, may mas ilalakas mo yan. Praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving. To you, Lord. Whoa, praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving. Whoa, praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving. Praise and thanksgiving. Thank you, Lord, for all you've done. Jump, jump, clap your hands. Oh, we praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Come on. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Give your best clap offering for Jesus. We praise your name, God. We praise your name. You are great. You are great. Hallelujah. 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 Indeed, Lord, that we offer our praise and thanksgiving to you today. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. And it says here in your word, there's no one else who has the power to save us. For there is only one name to whom God has given authority, by which we much experience salvation. And that is the name of Jesus. Amen. That is the name of Jesus Christ. The name above every name. The name above all names. The name that is greater than your battle. The name that is greater than your fear. The name that is greater than your fame. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Truly, that there is victory in your name. Come on, church. There is hope in your name, God. We praise your name.
Darkness flees in your name. You have overcome, you have overcome, you have overcome. Sin is ending, hell is shaking at the mention of your name. Hearts are burning, lives are changing as we speak your name. As we speak your name. Come on. Your name is victory. Come on, church, sing louder. Your name is victory. Yes, Lord. Jesus. Your name is victory. Jesus. Your holy name. Your name is holy. Your name is holy. Jesus. Your name is holy. Jesus. There is healing in your name. You were able, God. You were able. You were able. Sickness bow down. Sickness bow down to your name. You have overcome. On sick Mary. You have overcome. Shame.
Let's the congregation sing it louder. Come on. Oh, come on, church. This is your time. Sing there, His name is holy. It's holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. Your name is victory. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Your name is holy, God. Your name is holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. Hallelujah. Indeed, God, that your name is holy and there is victorious in you. God, we pray that you fulfill us today with your power. Come on, church, if you believe that is a promise-keeping God, come on, lift your hands up. Come on, lift your hands up if you believe. Nakatatagpuin ka ng Panginoon at lahat ng kanyang pangako ay tutuparin niya sa iyo. Come on. Hallelujah. Come on, lift your hands up and sing worship. Walking past these walls you broke for me. Never had I doubted all the plans you had for me. And I have seen you open up new doors. Couldn't comprehend such a love like yours. Faithful God whose promises fulfill. From here I see the reason all the doors you close for me. Secure us, Lord. Secure me from a feeling which I know now I won't be moved. I will trust in you. Sing. My God has never failed me. He never failed you. He will deliver me, I know. He holds the power that can break my limits now. He won't fail me. He won't fail you. He'll never fail me. Faithful God whose promises fulfill. From here I see the reason all the doors you closed for me. You secured us. Secure me from my failing ways. I know now I won't be moved. I will trust in you. I will trust in you, God. My God has never failed me yet. Never failed you. He will deliver me, I know. He holds the power that can break my limits now. He won't fail me.
right here, right now. I see those walls. We see those walls go down, just God. like you did before. Fulfill your covenant. There is no power that limits your greatness, God. The doors of promises I see wide open now. I know what's very right now. I see those walls close down, just like you did before. Fulfill your covenant. There is no power that limits your greatness, God. The doors of promises I see wide open now. I know right here, right now. I see those walls go down, just like you did before. Fulfill your covenant. There is no power that limits your greatness, God. The doors of promises I see wide open now. I know right here, right now. I see those walls go down, just like you did before. Fulfill your covenant. There is no power that limits your greatness, God. The doors of promises I see wide open now. I see wide open. I see wide open now. I see wide open now. I see wide open now. My God has never failed. Sing it loud. He never failed you. You will deliver me. I know. He holds the power that can break my limits now. He won't fail me. Never fail. He'll never fail me. Sing my God. My God has never failed me. He will deliver me. I know. He holds the power that can break my limits now. He won't fail me. He'll never fail me. Come on, my God. My God has never failed me. He will deliver me. I know. He holds the power that can break my limits now. He won't fail me. He never failed me. He won't fail me. He'll never fail me. He won't fail me. He'll never fail me. He won't fail me. He won't fail me. He'll never fail me. Never failing God. You are never failing God. A promise keeper God. A promise keeping God. Come on. Give him glory for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Indeed, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kumakatagpo sa amin. Simula pa po noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Lord God.
Ikaw pa rin ang Diyos na sasama sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Hallelujah. And as we continue to worship you, Panginoon, I lift to you your Son, Lord God. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang mag-anoint sa Kanya at bigyan mo siya ng fresh revelations, Panginoon, na sa iyo lamang po nang gagaling. Lord God, pinapanalangin ko po ang aking sarili at ang aking mga kapatid. Nabuksan niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Natanggapin po namin ang iyong mensahe ng maluwag sa aming dibdib. Na ito'y makakapagpabago sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Come on, clap your hands. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Yan. Good morning po sa bawat isa. Pakibati naman po yung katabi natin. Why don't we do something different today? Wow! Ano po, pwede po ba tayong tumayo? Tapos yung mga hindi po natin madalas makausap, batiin naman po natin. Baka matagal na nating nakakasama. Mga ano po, 30 minutes lang natin gagawin. Sige. Pakibati naman po yung mga hindi po natin madalas nakakausap. Di ba po? Maganda po, nagkakakilala po tayo kasi pagdating natin sa SM, baka hindi na tayo magkakakilala. Hanggang bati lang po mamaya na po yung chismis. Good morning. Di ba po maganda, no? Kasi ito pa pala yung mga nakakasama natin na maagang gumising. O, di ba? Si kuya pala yun, si ate pala yun. O, di ba? Kasi po kami madalas second service eh. Kaya maganda, nagbabatian po tayo, no? Ngayong first service. Okay, kung matatandaan po, okay na po ba? Nakapagbatian na po lahat? Okay na. Sige po. Baka nabitin po. Ay, nabitin po yung misis ko. Ayan, nakikipagbatian pa. Ayan, okay, sige po. Medyo hindi ko po kayo masyadong nakikita. Kitang-kita niyo po ako. Pero ano po, alam ko pong andyan kayo. Magparamdam po kayo Okay, so, kung natatandaan po natin for the month of, ano ba? May. Ayan. For the month of May, ang atin pong topic or ang tema po natin ngayong buwan ay tungkol po sa words have power. At kung matatandaan niyo po yung unang linggo, ang pinag-usapan po natin, si Pastora po ay nag-share about hung by the tongue. Tama po. Na sometimes yung mga sinasabi natin, sometimes can hinder us o minsan naman nakakapagpanakit ng iba, minsan nakakapag-uplift, nakakapag-heal. So dapat daw po ay bantayan natin yung ating mga dila. Tama po ba? Pakikagat po natin ang ating mga dila. minsan, di ba, parang minsan may mga gusto tayong sabihin, pero dapat po pala iniisip natin yung ating mga sinasabi. Di ba? Kumbaga sa Facebook, think before you click. Tama? Sa atin po, bilang mga Kristiyano, isip bago magsalita. Tama? Ayun. Ano po yun? Think before you speak. Ayun pala, English, di ba? Maganda po na natututo tayo. Last Friday po, meron din po tayong public speaking seminar. Sino po naka-attend ng public speaking seminar? Ayun, glory to God kasi nag-share po si Pastor. Paano daw po magsalita sa public, di ba? Kasi meron tayong mga technique na kailangan matutunan. Sa mga susunod po, maging po tayo, ang tawag dito? Updated using yung FB page po natin, COG Angono. Makikita nyo po doon yung mga announcement na activities po natin. Sa pangalawang linggo ng May, pinag-usapan po natin yung make or break. Sometimes, kung ano po yung kino-confess natin, ito yung nakakapagpa-make it or break it. Di ba? Kapag kinonfess natin, na kaya natin, words are powerful, words have power.
We can do it. Kapag sinabi natin, hindi ko kaya yan, nako, umpisa pa lang, talo ka na kasi ikaw hindi ka naniwala sa sarili mo. Tama po. Ngayon po, last week, pinag-usapan natin words of power. Narinig mo na ba ang latest? Sabi ni Dr. Ayeng. Amen po ba? Ano ba ang latest? Ang latest po ay ang salita ng Panginoon kahit more than 2,000 years ago na naisulat, hanggang ngayon po, relevant pa rin siya sa ating mga buhay. Amen po ba? Sige, palakpakan natin, Panginoon. At piggybacking, tama po ba yung aking term? Sa pagsunod po dun sa tema natin ngayon, ito po ang pag-uusapan natin, Words of Power, titlean po natin, The Word and the Sword. Sabihin nga po natin, The Word and the Sword. Kasi po, yung salita, sabi nga po nila, ay minsan matalas, ang dila, di ba? Nakakapanakit, parang espada. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, ano po ba yung salita, yung word na pinakamatalas sa lahat? Amen po ba? Handa na po ba tayong pag-aralan ang salita ng Panginoon? Okay. O yun, sinabi ko na po yung sagot. O, di ba? Punta po tayo kapag meron po tayo. Siyempre, dala po natin Bible natin, no, sa mobile phone, or kung gusto niyo, sige, dito na lang po sa harapan. Punta po tayo sa Ephesians 6 verses, or Ephesians chapter 6, verses 13 to 17. Sabi po dito, Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Amen? Sabi po sa verse 14, Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition, sabi sa verse 16, in addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. At kung matatandaan niyo po, last preaching ko po ay tungkol po napag-usapan po natin yung tungkol sa shield of faith. Amen po ba? Ngayon po, pag-uusapan natin yung sa verse 17, take the helmet of salvation, and this is our topic po for this Sunday, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito po, kung matatandaan nyo po, shinare ko po ito last time, yung sa Armor of God, makikita po natin, ito po yung artist rendition, kung paano daw po yung itsura natin sa spiritual realm. Na meron po tayong dalang sandata. Bakit po kaya? Sabi po kasi dito sa verse na to, when the day of evil comes. Tama po kung natatandaan natin before, sabi kasi sa Biblia, darating ang panahon na may mga challenges tayo, may darating yung panahon na masusubok yung pananampalataya natin, darating yung panahon, or kahit baka ngayon na nga, di ba? Nasubok na tayo kanina, ang sarap matulog, pero nagising tayo. Alam niyo po ba, nagbabalak pa po yung team namin sa trabaho po na magkaroon ng outing, team building daw sa beach. Ano pong mangyayari ngayon? No? Tag-ulan na pala. So di ba, wow, ang challenging. Pero pakisabi po sa katabi niyo, congratulations, nagising ka ng maaga. O di ba? Kasi alam niyo po, ang maganda po kasi kapag sa maaga, yung yung feeling ko po sa akin lang, yung blessing ng Panginoon, di ba? Doon talaga binubuhos kung sino yung maaga. Kasi po nananampalataya ako na kapag nag-effort ka sa Panginoon, hindi pwedeng hindi siya mag-e-effort sa iyo. Amen? Thank you, Lord. So sabi po dito, sa take the helmet of salvation, ito po yung armor of God. Sige po, pray po muna tayo saglit, mabilisan lang. Hallelujah. Lord, thank you for this day. And alam po namin na may nais kayong iparating sa amin na gusto nyo pong baguhin namin ang sarili namin for the better. Ang dalangin po namin, handa nyo po ang aming puso. Kung ano man po yung mga nais nyo pong ituro sa amin, ay matanggap po namin, O Lord, at maisabuhay namin. Lord, thank you kasi alam po namin na kapag kami nag-effort, Lord, kakatagpuin niyo po kami. Lord, hindi po mawawalang kabuluhan, mawawalang saysay ang pagpunta namin dito sa inyo dahil alam po namin na narito kayo at sinasamahan niyo kami. Lord, thank you. This is your program. Ikaw lamang ang maitaas, Panginoon.
at dinadakila ka namin na pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen! Ayun! Sige, palakpakan natin, Panginoon. Ngayon po, sabi po kasi, armor of God, take the armor, isuot ang baluti. Kasi alam niyo po pala, kaya po pala sinasabing i-take. Sabi po dito, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ano po ba daw sabi? Kailangan daw po, ang salita ng Diyos, kailangan nating dinadala. Amen? Kasi po, ang sample po pala niyan ay parang ganito. Alam niyo po ba ito? Ay, kabisado po yata ito nila Kuya Sam, nila Kuya Lee. Isang example po ng gym, tama? Kapag nakita niyo po yung gym, ano po may isip niyo? Pagkain ba? Hindi ba? Di ba? Ang gym po, alam po natin na nakaka-fit. Tama? Nakaka-fit. Wow, ang ganda ng gym. Parang salita po ng Diyos, maganda. Tama? Kaso, kung tinitingnan mo lang, at hindi ka pumupunta, hindi mo gagamitin yung gym, may magbabago ba sa buhay mo? May magbabago ba sa katawan mo? Wala, no? Ano po ba ang ibig sabihin, di ba? Ang salita ng Diyos para daw gym. Pero ito po isang pahalintulad lang kasi po, kailangan papasok ka. Magtatrabaho ka, gagawa ka. Hindi lang pwede na binabasa mo, hindi lang pwede na pinapanood mo, tinitignan mo dito sa screen, pero hindi mo pupuntahan, hindi mo isasabuhay, hindi ka mag-exercise. Amen po ba? Ready po ba tayong mag-exercise sa salita ng Panginoon ngayon? Amen! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po dito, ang salita ng Diyos, parang gym nga daw, na kailangan may kilos. Sabi nga po, di ba sa Romans po ba yun, na faith without works is dead. Kung tama po ba? James pala. Ayun, sorry. Romans mamaya pa po yun. Sa James, faith without works is dead. Tama po. Kasi, kapag nananampalataya tayo sa salita ng Diyos, kailangan may kilos. Tama? Sabihin mo sa tabi mo, galaw-galaw. Baka ma-stroke yan. So, sabi po ay act. Tama nga naman, no? Nung pinag-aaralan ko po talaga to, sabi, oo nga, no? Ang ganda. Halimbawa, nanonood ka ng mga aerobics, di ba? Wow, ang ganda ang panoorin. Pero hindi mo sasabayan, walang mangyayari, no? So, ganun pala yung mga pangako ng Panginoon, magaganda, pwedeng makapagbago ng buhay nyo, magiging gwapo, maganda, sexy, kayo, di ba? Kapag nagbasa kayo ng salita ng Diyos, kasi yung glory ng Panginoon, makikita sa inyo. Pero kung hindi nyo pala isasabuhay, kung hindi pala natin gagawin, hanggang ganda lang yon. Hindi yan may apply sa atin. Amen po ba? So sabi po dito, act on the word. Ito po yung pag-aaralan natin. Actually po, sabi niya, 3 points lang, act. Sabi, hindi po activity po yan. Activity. Hindi, joke lang po. Act lang, act. Sabi po dito, ano po ba yung salita? Di ba, masalita man niya ng tao, salita man ng Panginoon, may 3 bagay na usual na magiging reaction natin or kailangan nating magiging reaction. Una po daw ay absorb. Sabihin niyo po, absorb. Sabi po dito, ang salita pala kailangan ina-absorb. Kasi po, paano nyo maiintindihan, ma-understand kung hindi natin i-absorb? Amen? Sometimes, ganun sa pagbabasa, sa pakikinig ng preaching, di ba? Kahit ano pong sabi namin, kahit ano pang energy, energy, di ba? Kahit ano pang energy ni Pastora, kahit ano ang energy ko pa, o ni Ate Yeng, kung tayo po ay hindi natin ina-absorb kung ano yung naisituro sa atin ng Panginoon, walang mangyayari. Kaya ang dalangin ko po, ang bawat isa po sa atin ay absorbent. Tama po ba yung term ko? Absorbent. Sabi po dito, eto po talaga kapag binabasa ko, sobra pong naninindig yung balahibo ko kasi yung revelation ng Panginoon at ang dalangin ko po, ma-absorb po nating lahat. Sa Hebrews 4 verse 12, sabi po dito, for the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Nabanggit po ito ni Dr. Yang last week, di ba? Yung tungkol po dito sa verse na ito, na siya pala yung salita ng Diyos, yung pinakamatalas sa lahat.
kayang paghiwalayin yung soul and spirit. Minsan kasi hindi ko din yan mapaghiwalay eh. Ano pa ba ang difference ng soul at spirit? Pero ang salita ng Diyos ang mag-i-explain yan. Between joint and marrow. Minsan po gusto ko talagang lagpasan yung joint and marrow kasi ang naisip ko po dito bulalo. Nagugutom lang ako, joint and marrow, ay sarap. Kaya doon na lang muna ako sa soul and spirit. Hindi. Di ba po? Sabi nga nun, it exposes our innermost thoughts and desires. Kaya brothers and sisters, hindi po namin kayo pinagchichismisan na minsan po kapag meron kaming nasasabi, na-share, tapos kala namin, ano ba yan? Si Kuya Benedict? Si Pastora, ako na naman yung pinaparinggan. Brothers and sisters, it exposes the innermost thoughts and desires. Ang salita ng Diyos, kayang halungkatin yan. At nangungusap sa inyo ang Panginoon. Amen ba? Thank you, Lord. Actually, hindi ko kami yan at saka sabi ko nga po, bago po namin yan i-share, kami muna po yung unang natatamaan. Tama? Na medyo masakit nga po minsan, sugatan kasi nga, pinakamatalas pala yung pinag-aaralan natin, salita ng Diyos. At it exposes yung innermost thoughts and desires. I would like to go back dun sa una po. For the Word of God is alive and powerful. Brothers and sisters, kapag may pinagdadaanan kayo ngayon, panghawakan nyo yung salita ng Panginoon kasi buhay yan at kikilos yan sa sitwasyon mo. Amen? Kung meron kayong paghihirap, meron kayong pinagdaraanan na problema, panghawakan nyo ang mga pangako ng Panginoon. Kasi ang pangako niya ay buhay, alive, at hindi lang basta buhay, makapangyarihan. Mas makapangyarihan pa sa pinagdadaanan mo, mas malaki pa sa problema mo. Amen po ba? Sige po, panghawakan po natin yan at purihin po natin ang Panginoon. Amen. Basahin po natin sa Tagalog, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabilang talim, tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Grabe po ang salita ng Panginoon, no? We're exposed kapag andyan ang salita ng Panginoon, tapos meron nabasa, ouch, ang sakit, di ba? Pero ang maganda po nun, mapag-aaralan natin mamaya, bakit ba? Bakit ba tayo tinatamaan ng mga salita ng Panginoon? Amen po ba? Ayan, sige po, punta po tayo dito. Sabi kasi, absorb daw. Sometimes kasi, brothers and sisters, sa mga pag-uusap-usap natin, connection natin, sa pakikihalubili natin sa kapwa natin, sometimes yung mga salita na sinasabi sa atin, not necessarily salita ng Diyos. Halimbawa, nag-usap lang po tayo. Sometimes, yung absorption natin, crumbs. Alam niyo po yung crumbs? Mga tira-tira, ganun lang po. Sometimes, meron sinabi sa yung istorya, pero ang magre-register lang sa'yo, hindi lahat, kundi yung tira-tira. Tama po ba? Yung paghalimbawa, tinanong ka, bagay ba itong damit ko sa akin? Parang ganyan. Tapos sasabihin mo, feeling ko, mas maganda kung ito yung isusuot mong isa. So sa tingin mo, pangit sa akin to. Iba, no? Iba yung dating. Crumbs, kasi yung pinapakinggan, pili lang. Tama? Sometimes, ganun daw pala yung pag-absorb natin sa mga pakikipag-usap natin sa kapwa. Minsan sa salita ng Diyos, pili lang yung pinapakinggan natin. Kapag sinabi na may mga blessing na ibubuhos sa'yo, thank you, Lord, papakinggan ko yan. Pero pag sinabi din ng salita ng Diyos, same Bible, di ba? Na give so that you will receive. Stop muna, delete yung give, dun tayo sa receive. Tama? Minsan crumbs, no? Hindi po natin ina-absorb ng buo. Sometimes din, sa pakikipag-usap natin sa salita, di ba? Sometimes, din po, chismis naman yung pinag-uusapan natin. Ay, Mare, alam mo ba yung latest? Tama. Ay, natatawa si Kuya Alan eh. Napag-usapan kasi namin kayo nung nasa Baguio kami. Chinismis namin kayo. Hindi, joke lang. Hindi, pero totoo. Sometimes, when we do fellowship, hindi natin maiiwasan. Minsan, nagbo-border na eh, no? Papunta na dun sa chismis eh. Sometimes, yung na-absorb natin, instead na yung positive, instead na yung uplifting,
ang na-absorb natin, yung chismis. Ay naku, dun sa church na yun, kaya pala ganyan. Kasi ganito, chismis, nako po. Amen po? Ay kaya pala siya, ganun ang pinagdaraanan niya, kasi ganito yung ginagawa niya. Nako, chika. Di ba? So sometimes, salita, kapag nag-act tayo sa salita ng tao, salita ng Diyos, sometimes minsan hindi kompleto, crumbs lang yung kinukuha natin. Sometimes, imbis na yung katotohanan, chismis pa yung nagre-register sa atin. Chismis pa yung gusto nating i-absorb. Pero alam niyo po, parang natural yata sa mga tao yon or hindi. Nawa po hindi, no? Pero feeling ko naobserbahan ko kasi naturally curious tayo. Tama po ba? Halimbawa po, naglalakad kayo sa kalsada, tapos may nakita kayo na isang tao, nakatinga lang ganon, ano pong gagawin? Lahat po titingala na, no? Makikichismis tayo, ano kayong tinitignan niya? Di ba? So natural. So sometimes yung mga salita na natatanggap natin, yung na-absorb natin, medyo madalas, no? Chismis pala. At sometimes naman, lalo na sa salita ng Diyos, halimbawa, nagsasalita si Kuya Benedict, ayan na naman si Kuya Benedict, pinaparinggan na naman ako, kinokondem na naman ako, bawal pala akong gumawa ng ganito, bawal pala yung ganitong ginagawa ko. Imbis na pagpapaalala, oy kapatid, baka mali kasi nga pala talaga yan, nasa Bible eh. Pero ang feeling condemn, ayoko nang pumunta sa church na yan kasi tuwing nagpipreach naman, napapatamaan naman ako. Actually po, totoo po yun. Kasi bago po kami mag-preach dito, pinag-aaralan po namin yung buhay nyo. Kasi wala po kaming magawa eh. Actually, di ba? Pwede po ba yun? Di ba? Hindi. Ano po, sabihin niyo po sa katabi nyo, hindi sa'yo nakaikot ang buhay ni Kuya Benedict. O, di ba? Kasi sometimes, iisipin natin, di ba? Ako na naman pinag-uusapan. Wow! Friend, celebrity, di ba? Ako na naman, mga kapatid, hindi po. Hindi po sa atin umiikot ang buhay ng bawat isa, di ba? Dapat umiikot ang buhay natin sa Panginoon. Amen? Sige, palakpakan natin mga. So, brothers and sisters, nawa po i-take po natin yung absorption natin instead ng crumbs or cheese, instead ng crumbs, gawin po nating complete. Yung absorption po natin ng salita ng Diyos, kumpleto. Hindi lang yung verse 1a, pero wala na yung verse 1b. Amen po ba? Verse 1a to b. Yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Wag lang po dun sa all these things will be added unto you. Punta po muna tayo dun sa una, complete. Seek first the kingdom of God. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan natin Panginoon. At ngayon po, balikan natin, di ba, absorb tayo ng mga salita, ng kapatiran, fellowshipping. Instead of chismis po, watch out naman po tayo, let's connect. Amen. Yung ginawa po natin kanina, ay mga kapatiran natin na hindi natin nakakausap, di ba? Maganda po, let's do connection instead of chismission. Tama ba? Gawa-gawang salita. Di ba po? Let's connect. And sometimes, let's watch po sa bawat isa po sa atin when we're absorbing information or mga usapan, connection pa ba yung nangyayari? O chismisa na yung nangyayari? So that we can do some boundaries din. Amen po ba? Kasi nga, ang salita ay masakit. Kasi espadang matalim. Ang dila din matalim, di ba? So sometimes, we need to set boundaries so that instead of going over that, let's maintain the connection without chismisation. Amen? At imbis po na condemnation, let the Word of God be the conviction. Amen ba? Na kapag halimbawang meron pong nasi-share dito, at iisipin nyo, ay, kinokondem naman ako dyan, ang sakit naman ng mga pinag-aaralan, ng mga sinasabi. Hindi po. It will be a conviction. Naaalalahanin po natin na, Lord, thank you kasi tatay kita, mahal mo ko, kaya pinapaalalahanan mo ko. Amen po ba? Sige po, pakabahan natin ang Panginoon. Kasi alam niyo po, yun din po yung parang gauge ko. Lord, tama pa ba yung ginagawa ko? Kapag merong salita ng Panginoon, pero manhid ka na, pero dapat tinatamaan ka, baka wala ng conviction para sa'yo. Pero kapag nasasaktan ka, dahil nga matalim
ang salita ng Panginoon at i-correct ka kapag may ginagawa kang mali. Congratulations kapatid, kasi nasa tama ka at mahal ka ng Panginoon. Amen? Sige po, next po tayo. Mabilis lang po, nagpa-practice po tayo ng SM service bawal mag-extend doon. Susunod po tayo ay carry. Sabihin mo nga, carry. Carry ko yan. Kailangan po daw kasi i-take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kailangan daw i-carry. Dalin mo, kapatid. Kasi mamaya, nandito tayo, na-absorb natin yung salita na gustong iparating ng Panginoon, pero paglabas natin, ay naiwan po pala natin dito. Paglabas natin sa church, same din po pala. Ang sabi po dito, take, carry, dalhin natin ang salita ng Panginoon. Amen po? Kasi alam nyo, ang sabi po dito, nasa giyera po tayo. Nandito po tayo, kumbaga base natin to, di ba? Home base. Dito po tayo maghahasa ng ating espada na salita ng Diyos, pag-aaralan natin para mas matuto tayo. Kasi pagdating sa labas, marami pong tukso dyan, marami pong kalaban dyan, marami pong kaaway dyan na handa po tayong gerahin. At kung hindi po natin dadalhin yung hinasa natin na salita ng Diyos dito, paglabas natin, ano po tayo? Wala, patay tayo. Patay ka sa digmaan kapag wala kang sandata. Amen po ba? Alam niyo po ba, kailangan nating i-absorb, aralin ang salita ng Panginoon kasi sometimes, yung salita na natututunan nyo, and be careful po brothers and sisters, kasi yung salita na pinag-aaralan, sometimes, it can be a twisted truth. Tama? Sometimes kasi, ang demonyo, alam niyo po yun, di ba? Ang demonyo, talagang gumagamit po yan ng salita ng Panginoon. Amen? Sinubok niya nga si Jesus di ba? At alam niyo po kung kailan sinubok si Jesus? Kung kailan siya mahina physically, pero ang lakas spiritually. Amen ba? 40 days, 40 nights siyang nag-fasting, pero pagkatapos nun, saka siya sinubok. Nakaya mo, ang lalim-lalim mo na sa Panginoon, di ba? Lord, lagi ako nagsisimba. 40 weeks na, dire-diretso, hindi pa na-relate. Pero pagkadating nun, biglang ikaw pa yung sinubok. Brothers and sisters, kasi nga, darating yung day of evil. At alam niyo po ang technique ng kalaban. Gusto ko lang pong pag-aralan natin kasi ang dami pong mga napapanood ngayon, di ba? Mga napapanood na preaching, meron po tayo naririnig sa iba. Ngayon po, pag-aralan po natin, paano ba ginagamit ng kalaban ng salita ng Panginoon? Kasi beware of the twisted sword. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, beware of the twisted sword. Sometimes po kasi yung katotohanan ay binabaluktot. Amen? Kahit nga hindi sa salita ng Diyos kahit minsan sa mga ibang bagay, di ba? Kapag nagkikwento yung isa, ikaw ang tama kasi kwento mo yan. Sabi nga nila, di ba? Ganon. So beware of the twisted sword. Sabi po dito, punta tayo dun sa sinubok si Jesus. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down. Kung anak ka nga ng Diyos, tumalon ka nga. O di ba? Kakatakot naman yun. Nandun ka sa taas ng templo. Sino pong tatalon sa inyo? O hindi kayo anak ng Diyos. Di ba? Di ba ganun ang sasabihin ni Satanas? Di ba? O di ba anak ka ng Diyos? Sige nga. Kasi sabi sa Bible, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Hindi ka nga madadapa Kaya pag tumalon ka dyan, hindi ka mapapahamak. Sige nga, talon ka nga kung anak ka ng Diyos. Di ba? Ganun. Sometimes, sa buhay natin, parang minsan nakakaranas tayo ng ganun, di ba? Na sige nga, anak ka ng Diyos, sige nga, bakit wala kang pagkain mamaya? Anak ka ng Diyos, bakit ka nagkukulang? Sabi dun, He will supply all your needs according to His riches and glory. Bakit ka nagkukulang? If all these things will be added unto you. O di ba? Salita ng Diyos. Tapos ikaw naman, mapapaisip ka. Ay, oo nga, Parang tama, Baka hindi
hindi yata tama yung tinuturo sa amin nila pastora. Hindi yata tama kasi parang totoo nga nasa Bible nga. Pero brothers and sisters, ganito po kasi minsan yung sinasabi ng kaaway, di ba? O tama naman, it is written. Saan po ba daw yan? Matatagpuan yan sa Psalm 91, 11-12. Ang sabi po doon, tingnan nyo, word for word po He will command His angels concerning you. Nandun din po yan sa verse 11. He will command His angels concerning you. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Wow! Galing naman ni Satanas. Memorize ang Bible. Hiyang-hiya naman tayo, di ba? Sana naman po, kahit isa may memorize tayo, di ba? Baka pagdating po natin sa labas, John 3:16 ang espada ko. John 3:16, pudpud na po. Baguhin naman po natin. Pero sabi ko sa inyo, effective po yun. Ako, mahal na mahal ko po yung John 3:16 kasi andun yung pagmamahal ng Panginoon talaga sa atin. Amen po ba? Ayun, sige, pahawakan natin ang Panginoon. Ngayon po, ito po yung nangyayari na twist na ginagawa ng kaaway. Sabi po dito, written, word for word written, pero may dinilit po ang kaaway. At yun po yung sinasabi ko, brothers and sisters, mamaya may pinanghahawakan tayong salita, tapos hindi nangyayari sa atin, kasi pala, hindi natin na-absorb ng buo, may dinilit tayo. Ang sabi po dito, to guard you in all your ways. He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Ibig sabihin po, yung lahat ng mga misyon mo, poprotektahan ka ng Panginoon. Kung pinapapunta ka ng Panginoon dito sa lugar na to, poprotektahan ka ng kanyang mga angels. Pero anong sinabi ni Satanas? Sige, talon ka dyan. Inutos ba ng Panginoon kay Jesus na tumalon? Hindi, di ba? Pero ang sinabi ni Satanas, talon ka kasi, di ba, anak ka ng Diyos? Sabi, He will command His angels over you. Ano po yung twist ng kaaway? Ano po yung panglilinlang ng kaaway? Sino po ang nakapanood ng linlang? Ay, hindi. Di ba po? Kasi may dinilit to guard you in all your ways. At ano pa daw po? Meron pa pong isang dinilit, for He will command His angels concerning you. Kapag may for po, ibig sabihin may before. Ano daw yung mangyayari para He will command His angels concerning you? Meron po palang prerequisite. Yung for He will command His angels over you. Sabi po sa verse 9-10, if you say, the Lord is my refuge, and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Amen po ba? Sige, palapakan natin, Panginoon. So, brothers and sisters, ayun po sometimes po, kapag may napapakinggan tayo, kasi napakadami naman na po talaga na social media posting, di ba? Mga clips tungkol sa mga salita ng Panginoon, maging mapanuri po tayo. Kasi po, medyo madami na din po talaga na sometimes natitwist or nababawasan, nadadagdagan yung salita ng Panginoon. At ito po ang sabi, kailangan po balik tayo. Balik tayo sa Biblia. Tama po ba yan? Nasusulat po ba yan? Itanong nyo kay Pastor, hindi. Itanong nyo sa Biblia. At Biblia ang sasagot naman. Amen, di ba? Sige po, palakpakan natin, Panginoon. Lagi po nating dalin kasi mamaya paglabas po natin, baka naiwan po natin dito. And susunod po, take action. Sabihin niyo po, take action. Take action. Ano daw po sabi? Take action. Kasi nga, hindi naman pwede na inabsorb mo lang, dala-dala mo lang, pero andyan na yung gera, andyan na yung kalaban, andyan na yung atake, wala ka pa din gagawin. Amen? Hindi pwedeng dala-dala mo yung espada mo, hinasa ko na dito. Hasang-hasa na, Kuya Benedict. Ang ganda ng mga natutunan natin ngayong araw. Dadalin ko, paglabas ko. Okay, hasang-hasa. Matales yung espada. Pero andyan na yung pagsubok. Nagpanik po si Kuya. Di ba? Nakalimutan niya na ilabas yung espada at ipaglaban. Sasabihin niya dapat, I will not be anxious about anything, but in everything, I will give thanks to God. Amen po ba? Tapos sasabihin ko, if God is for me, who can be against me? Amen ba? So ganun po pala, kapag tayo po ay nag-a-absorb ng salita ng Panginoon,
Kine-carry natin yan, kapag dating ng digmaan, take action. I-confess mo. Because sabi po dito, yung pinag-aralan po natin kanina, di ba? The Word of God is alive and powerful. Amen po ba? Panghawakan niyo yun, mga kapatid. Napakaganda ng pag-aralan salita ng Panginoon at sabihin nyo, thank you Lord, buhay ang salita mo. 2,000 years ago, ginawa mo. Ngayon, gagawin mo sa buhay ko. Amen ba? Napakaganda po nung kinanta natin kanina, no, na, anong tawag doon? Ngayon, kinanta na naman, baka kakanta na naman si Kuya, delikado. Hindi po yung sabi, di ba, yung, just like you did before, fulfill your covenant. Kasi yung Diyos kahapon, same God sa Diyos ngayon. Amen ba? Kung ginagawa ng Diyos noon ang mga kamangha-manghang bagay sa mga nananampalataya sa Kanya, how much more sa iyo kung nananampalataya ka sa Panginoon. Amen ba? Hindi tayo ipapahiya ng Panginoon. Thank you, Lord. At ang sabi po dito, di ba, take action. O, daladalan po natin. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped with every good work or for every good work. Ang sabi po dito, ang salita daw pala ng Panginoon, God-breathed yan. Useful for teaching, rebuking, correcting, training. Galing na. Hindi ko kasi kaya pag ganun eh. So, ano po yan? 4. Teaching, rebuking, correcting, training. Tama? Ganun talaga. Ngayon, sabi po, minsan, brothers and sisters, itong nangyayari sa atin. Ewan ko kung aminin nyo or hindi. Pero pag may narinig po kayo dito, uy, ano ba yung sinabi ni Kuya Benedict? Ito palang verse na to. Tamang-tama. Kapag ganyan yung kapitbahay namin, ito ang sasabihin ko sa kanya. Di ba? Sabi kasi, useful, sabi naman ni Kuya Benedict, useful for teaching, rebuking, correcting, and training. I-training ko nga yung mga kapitbahay ko. I-training ko nga yung si sister. Yun ang sasabihin, no? Parang bibigyan ka ng, may tatandaan tayo, i-absorb natin. Uy, absorb natin, complete. Salita ng Diyos, absorb. Dadalhin natin. Bakit natin dadalhin? Kasi kapag may nakita tayong mali sa kapitbahay natin, may nakita tayong mali sa kaibigan natin, ay, mali yan. Nasusulat. Tama po ba? Kasi, teaching daw, rebuking and correcting, tama po ba yun? Para po sa akin dapat, para sa'yo muna. Kasi anong sabi po dun sa verse 17? So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Para daw, equip sa good work ang lingkod ng Panginoon. Tagalogin po natin, baka mas maganda. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa batuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos, pakisabi nga po, lingkod ng Diyos, ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sino po ba yung lingkod ng Diyos? Nako, hindi po yata kayo Brothers and sisters, ang salita ng Panginoon ay para sa atin. Amen? Tayo ang lingkod ng Diyos. So, ibig sabihin, ito ay pagsasaway sa kamalian, pagtuturo ng katotohanan, pagtutuwid sa likong gawain, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay ko, mo, nating lahat. Amen po ba? Hindi po pala ito ginagamit para magparinig sa Facebook page, di ba? Hindi po pala ito ginagamit. Natatandaan ko po dati, medyo nainis po ako dun sa sinakyan kong jeep. Kasi pumapara po ako, ang tagal bago ako binaba dun daw sa babaan. Hindi ko maintindihan dito sa jeep na to, kapag magsasakay kahit saan pwede. Pero pag magbababa ka na, gusto nila sa tamang babaan, di ba? Yun po. Tapos inis na inis ako. Sabi, hindi, dun pa sa kabila. Ganun, sabing ganun niya. Tapos pagkababa, sa sobrang inis ko, sabi ko, God bless you. Pag inaalala ko po, ano ba naman to?
Pero sometimes ganun po tayo. Aminin po natin, di ba? Sobrang inis na sila. Pero ang daming sinabi sa post pag sa dulo, God bless. Ay, naku po. Brothers and sisters. Nawa po. Ayun, thank you Lord na nawa. Unti-unti natin mabago yun. No? Na imbis na gagamitin natin ang salita ng Diyos or ang pag-God bless you. Pero ang totoo, inis ka pala yung God bless you mo. Parang wrong spelling pala, God curse yung gusto mong sabihin. Di ba? Sana po hindi ganun. Kundi when we say it, we mean it. Amen po ba? Sige, palakpakan natin yung Panginoon. Nanampalataya naman po ako na kinonfess ko naman kahit masama loob ko. Binless ng Panginoon yan. Amen. Okay, kesa naman kung ano pa yung lumabas sa bibig, no? Okay, sabi po dito kasi, the words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Sabi po sa Kawikaan 12:18, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Amen po ba? So ganun po pala, no? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Brothers and sisters, ayun lang po. Let's be watchful sa ating mga sinasabi, sa pag-absorb natin sa salita ng Panginoon, sa pagke-carry natin, sa pagte-take action natin. Because the Word of God is for us. Una't higit sa lahat para sa atin. Hindi para sa katabi mo, hindi para sa kaaway mo, hindi para sa, although, yes, para sa kanila, para sa lahat eh. Pero higit sa lahat, para sa atin muna. Amen ba? Sige po. In the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches, but a tiny spark can set a great forest on fire. Imagine nyo po, no, isang gubat, maliit lang po na apoy, kayang tupukin ng buong gubat. Kaya nawa po sa ating pagsasalita, mas maganda po na yung lumalabas sa ating bibig ay positive na encouraging words. Sabi nga po kanina, uplifting. And even though it's correcting, rebuking, and it's for training, nawa po ay mabigyan tayo, humingi tayo ng wisdom sa Panginoon na maging watchful tayo sa ating sinasabi para ito ay matanggap hindi as condemnation but as conviction sa mga kinakausap po natin. Amen po ba? Sige po. So yun, the word and the sword, sabi po dito, the word and the sword. The word is the sword. Ang salita, ang espada. At ang pinakamatalas na salita, ang pinakamatalas na espada, ay ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Pero alam niyo po ba, na habang binabasa natin ang salita ng Panginoon, at tayo po ay nagte-take action, una po, sabi nga po, di ba, habang ina-absorb natin, kine-carry natin, tine-take action natin, yung mga natututunan natin, unti-unti po nare-realize natin, no, na doon po sa bawat verse na yun, meron po palang nakatago na unti-unting nahahayag. At ang sabi po sa John 1:1, ano po bang salita yun? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating po sa John 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Mula pa po sa beginning, Old Testament, hanggang sa New Testament, isa lamang po ang salita na patutunguhan ng lahat ng yan. Amen po ba? Ang ina-absorb po natin, ang kine-carry po natin, at ang ite-take action po natin, hindi po para sa atin, kundi para kay Jesus. Amen po ba? Sige, palakpakan natin, Panginoon. Siya yung salita na naging buhay. Kaya pag inaaral po natin ang salita ng Panginoon, inaaral po natin si Jesus, na ang salita ng Panginoon ay alive at powerful, at yun po ang panghahawakan natin, na yung salitang yan, si Jesus, yung salita na nagkatawang tao, ay alive and powerful. At kasama mo siya, nasa puso mo siya, at hindi ka niya iiwan. Amen ba? So ngayon po, habang po, sige, tayo po tayong lahat, habang po kinakanta po natin to, nawa po, ma-realize natin to, no, na, Lord, thank you sa lahat ng biyaya mo, sa lahat ng salita mo, panghahawakan ko ang pangalan ni Jesus.
Kasi alam ko na ang pangalan ni Jesus, ikaw Jesus, ay buhay at makapangyarihan. Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon kapatid, tawagin mo lang ang pangalan ni Jesus at hindi ka niya pababayaan. Amen ba? Sige, katahin po natin ito at gawin po nating panalangin. Gawin nating worship para sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a Hallelujah. Hallelujah. Gawin natin panalangin ito mga kapatid. Yung salita na inaaral natin, that's the name above all names. And that's the name of Jesus. Alive and powerful. Kung ano man ang sitwasyon mo, speak Jesus sa sitwasyon na yan. Ang Panginoon ang hahawak ng sitwasyon na yan. Ililigtas ka niya at ibibigay niya sa iyong katagumpayan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Yes, oh Lord. You have no rival. You have no equal. Hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah. Your season, your season, Hallelujah, hallelujah. Yes, O Lord. Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Yes, O Lord. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The
Yes, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your word today. Thank you, Lord Jesus, that you are with us. You will never leave us nor forsake us. Thank you, Lord, na patuloy nga po na ginagabayan niyo po kami sa lahat ng aming tatahakin. We are speaking Jesus because there is power in the name of Jesus sa mga sitwasyon sa buhay namin na feeling namin wala ng katagumpayan. Alam po namin na kapag ikaw ang nariyan, kahit kailan, hindi kami matatalo, Diyos. Kaya Lord, we are claiming the victory over our situations, over our challenges, because we know that you are our God. You are alive and you are powerful. Thank you, Lord, for your word. We glorify your name, O Lord. We give you all glory, honor, and highest praises. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen.